So ayun guys, story time. Meron kasi kaming isang resort na tinamad akong i-renovate or tinamad akong i-operate pala, ayun. So ayun, nakakaloka. Ang staff namin doon, meron kaming isang caretaker. Kasi okay lang naman kahit hindi namin siya i-operate kasi amin pa rin naman yung property, 'di ba? So ano siya, nasa 6,000 plus square meter, kulang-kulang 7,000. So half hectare mahigit ganun. Tapos, ayun nga yung staff ko doon. Ang gamit lang niya, di ko alam kung may TV siya, siguro maliit. Plus meron siyang electric fan. So hindi siya nag-aircon. Pero ang bill namin doon, pumapatak ng 4,000 to 7,000. Pero nga ako, dahil sa sobrang dami naming properties na operating and non-operating, may mga caretaker lang, ang binabayaran ko monthly sa kuryente is, hindi ko alam parang every 15 days ata, parang pumapalo na nasa 300,000. So ina-add-add lang yun ng admin ko. And ayun, late ko na napansin na 4 to 7,000 yung bill doon sa electric fan lang yung gamit ng caretaker ko. And ayun, so medyo naano na ako kasi sabi ng caretaker ko, ma'am, ba't ganito yung bill? Electric fan lang naman yung gamit ko, parang gumanon siya. Tapos ngayon, may time na nabagsakan ng buko ata or what, kasi marami akong mga buko-buko doon, ganun. Nabagsakan yung kuryente. Pati yung sa kapit, yung sa aming kuryente doon, nawala ng kuryente. Pati yung sa kapitbahay, nawala ng kuryente. Sabay na sabay talaga. So, hayaan muna. Then, next naman, hindi nabayaran ng staff ko yung kuryente na late. So, naputulan din yung kapitbahay, sumarado din. Tapos, ayun, pinapunta ko na sa barangay kasi nga sobrang obvious na, 'di ba? Tapos, ayun, ang sabi nung sa barangay, parang alisin daw yung mga tap. So, parang sa akin hindi sapat yun, aalisin nyo lang. Kasi mali yun pag nanakaw ng kuryente yun di ba? So, ang kailangan nilang gawin is either bayaran nila yung mga bills na mga halos isang taon halos. Ang bill doon is 4,000, may 7,000 pa, may 3,000, ganyan. Knowing na hindi naman commercial yung space. So, ako, ang gusto ko, bayaran nyo ng isang bultuhan lahat ng bill na deserve nyong bayaran, na mga kinonsume nyo. Eh, nung malaman-laman ko nga, akala ko isa lang yung nakatap. Malaman-laman ko guys, ang nakatap pala ay 4. Ayan, tapos nung sinabihan sila nung barangay na patingin nga ng mga previous bill nila, alam mo ang sagot? Ang sagot daw doon sa barangay at sa caretaker ko is dala-dala daw ng asawa nila sa trabaho yung bill. Like, anong gagawin ng asawa niyo sa bill ng kuryente? Ba't dadalhin sa trabaho, di ba? So wala sila mapakita kasi malamang sinulit-sulit nila yung kuryente na hindi sila nagbabayad. Baka naka-TV pa, naka-aircon pa, ganun. And ako lahat ang nagsasuffer. So sabi ko nga doon sa nakausap ko, hindi naman porket hindi ko iniinda yung bill na ganun, aabusuhin na nila. Tapos ang nakakagulat pa guys, yung isa doon, tanod. Like, di ba parang sa mga barangay officials dapat yung tanod na nakakonect na yun, dapat siya, talagang sinasermonan pa niya yung mga kapitbahay, yung tatlong pang nakakonect na pang-apat siya, na huwag tayong mag-tap kasi mali yun. Pero nagulat ako guys na yung isa pa doon ay tanod, yun hindi ko matanggap na parang pati tanod, imbis na kayo yung nagpapatupad ng kaayusan dyan sa area, nakikitap ka rin para makalibre ng kuryente. Well, anyway, sabi ko nga, lahat naman ng gumagawa sa akin ng masama, kinakarma. Kinakarma ng malala. Pero syempre, sabi ko nga, yung attorney ko kasi gusto silang kasuhan. So, pwede talaga dahil nga pag nanakaw ng kuryente, which is bawal talaga yun. Bawal talaga nakatap. Ako nga, syempre buntis ako ngayon. Ayoko muna ng stress. Hayaan nyo ako mangitlog. Sikasuhin ko talaga yan. Kung hindi nyo pa talaga